Another low carb yummy recipe na naman ang ituturo ko sa inyo today mga beshi. Hi everyone, this is me again, Shay. Another cabbage recipe na super easy. Let's go, samahan nyo na akong magluto today. Napainit ko na nga pala yung ating pan dito at meron akong nilagay na coconut oil mga beshi. Pang mabilisang luto lang ito, kaya naman hindi ko na naipakita na hiwain ang iba't ibang mga ingredients natin. Pero ito, i-share ko sa part na to kung ano yung iba pa nating mga ihahalo dito. So, nalagay ko na yung ating bawang, guys. Nahiwa ko ng maliliit yung bawang ng ganyan. And syempre, hahayaan natin siyang maluto ng medyo very, very light brown lang. And pagkatapos niyan, isusunod na natin ang another ingredient natin. Di ba? Napakabango. Hindi ko alam kung ano yung inuuna nyo, bawang ba or yung bang ingredients. Pero normally, ganyan talaga ako maggisa. Next is yung ating sibuyas or yung ating onion, guys. So, maliliit lang din yung hiwa ng onion na ginawa ko dito. And hahayaan lang natin siyang igisa hanggang sa medyo lumambot siya and medyo parang mag-transparent ng very, very light. So, ganyan nga pala yung kanyang itsura, guys. So, 'di ba? Ang kapag nagsama yung bawang tsaka sibuyas, ang bango-bango nito. By the way, guys, when it comes to low carb, lahat ng mga vegetables na tumubo sa ilalim ng lupa, yung mga root crops, actually ay may pagka-high carbs yan. Pero kung ilalagay mo siya sa recipe ganito na pangsahog lang naman is okay lang naman yon. Pero kung feeling mo super strict ka talaga with your low carb or keto journey and then pwedeng skip mo na lang yan. By the way, nilagay ko na nga pala yung kamatis dito. Masarap din siya kapag nilalagyan ng kamatis. Yung regular na kamatis, guys, medyo may pagka-high carbs din yan. Pero since, again, isasahog lang din naman natin siya dito. So, konti lang din naman niyang kamatis na nilagay natin. So, ayos lang din yan. Napakasarap din ng combination kasi minsan ng bawang, sibuyas, and kamatis, 'di ba? So, ganyan na nga pala yung tsura niya. Medyo feeling ko parang maluluto na siya sa part na ito. After nyan, syempre, kapag ready na siya, ilalagay na natin yung ating main ingredients na ang ating cabbage. Favorite ko talaga si cabbage, guys, kasi napaka-flexible niyang lutuin. Parang ang daming recipes na pwedeng-pwede mong gawin. Actually, etong cabbage, guys, ay isa sa mga favorite ko na rice substitute. Kung ikaw ay nahihirapan na palitan yung regular rice mo, pwede mong gawin yung rice, cabbage rice recipe. Nandito yan sa ating playlist na beginner's playlist. Pwedeng-pwede mo yang i-check. So, 'di ba? So, pagkalagay natin ng cabbage, guys, hahaluin lang natin yung mga ingredients diyan, 'di ba? Para mag-mix sila ng mas maayos. And mamaya susunod naman na step ang ating susundin diyan. By the way, if gusto mo ng more connection with me, gusto mong magtanong, pwedeng-pwede kang pumunta sa ating page. Meron nga pala tayong page sa ating FB page na Shay Jella, guys. Join me every Friday ay meron tayong quick Q&A live dyan. Katulad mo or para sa katulad mo na beginner kay low carb. So sa part na to, guys, parang okay na yung cabbage natin, nahalo ko na, pero ilalagay ko muna yung mga pampalasa natin. Basic na nilalagay ko ay salt and pepper lang, tapos bahala na kayong mag-adjust diyan kung gaano yung tindi ng lasa na gusto ninyo. So, nalagay ko na yung pepper and nalagay ko na rin yung salt dito. So, yung salt na gamit ko nga pala, guys, ay yung salt na nabibili sa palengke, yung rock salt. Kung wala pa kayong pangbili ng mas recommended katulad ng Himalayan salt, then okay lang din yung mga salt na nabibili natin sa palengke. Siyempre, kapag kalagay natin ng salt and pepper, guys, hahaluin na natin siya para mag-mix naman yung lasa niyan. And after natin siyang haluin, siyempre ay hahayaan lang muna natin siyang uminit ng very, very light dyan. And then, ilalagay na natin next yung ating water. So, 'di ba? Medyo napakabilis lang talagang lutuin ng ating cabbage recipe na ito. Kaya feeling ko kayang-kaya mo rin 'yan. Eto na nga yung ating tsura ng ating cabbage dyan, guys. 'Di ba? Parang nakaka-excite na siyang kainin sa part na 'to, pero ayun nga, hindi pa siya
finish guys kasi meron pa tayong ibang ingredient na ilalagay dyan. So after mga ilang minuto dyan guys, eto na yung kanyang tsura. So pinainit ko na muna siya and eto na. After nyan, ilalagay na natin yung ating water. So, mga 1 cup of water lang, okay na yan. Hindi naman natin kailangan ng sobrang daming tubig sa recipe na ito. Para lang, di ba, mas maging okay yung kanyang mixture dyan. So, eto na, hahaluin na natin siya and tatakpan ko na muna siya ng mga 5 to 10 minutes lang para mag-boil na muna yung water at mamix sa ating mga ingredients. After a few minutes, puwede na nating i-add yung egg. So, eto na i-add ko na nga pala dito yung egg niyan guys and eto na ang ating napakasarap na cabbage recipe, easy, yummy, and nakaka-healthy na recipe. Sobrang winner talaga if beginner ka, kayang-kaya mo talaga 'tong lutuin. Napaka-yummy, marami ka talagang magagawa when it comes to the low carb recipe basta maging creative ka lang. Winner 'tong i-partner guys sa seafood or another meat basta make sure mo na mabubusog ka. So if may natutunan ka dito, please click on like, make sure to subscribe for more upcoming videos guys. I will see you next time. Don't forget to always keep going. Bye!